Pakinggan natin. Good evening, Christian, at sa ating mga viewers. Unang-una, bakit hindi kayo sumama dito sa sa grupo ng mga petitioners? Medyo curious ako kasi parang logical kayo rito eh. Logical option. I think kasi iba yung nangyari. Nagiging distraction ako kung ando doon ako imbis na makakapag-focus doon sa itong civil society and church leaders. Kumaga, I think mas impactful yung nila kung sila lang yung magpa-file. Okay. Medyo minomonitor ko po yung response dito ng mga DDS and I think parang ito rin yata yung yung linya ng mismong Vice Presidente. Correct me if I'm wrong. Parang lumantugtugin na yan. Rehash itong issue ng confidential funds. Is it really the case? Kasi parang baka sinasabi ng iba, hindi, dinadivert lang issue from flood control, binabaling sa Vice Presidente. Ano pong tingin ninyo? Yan yung refuge nila normally. Remember nung kinasuhan ko si Bongo, ang ganyan din yung reaction niya eh. Rehash na to, 'di ba? Nilabas na to noon. Oo, pero hindi niyo sinagot. So ganun din dito kay Sara, nung ito ay inimbestigahan, hindi naman niya sinagot. Kaya ngayon na natabunan siya nitong flood control scandal, ito ngayon, nire-revive natin, pinapaalalahanan natin yung mga kababayan natin na si Sara, meron din siyang mantsa, ika nga. At hindi siya pwedeng magmalinis. Kagaya nung statement niya a week ago, di ba? Or 2 weeks ago, na siya daw ay handang i-pursue yung anti-corruption advocacy. Well, I think itong final na kaso ng mga civil society and church leaders natin ay isang reminder na that is not the case. Ano pong basa niyong impact nito kay Sara Duterte both legally as well as politically at this stage? Legally, we expect na uusad ito kasi this is the first time na meron na tayong ombudsman na hindi galing sa kampo nila. So makaka-expect tayo na aaksyonan itong mga ganitong klaseng mga kaso against them. And nakita naman natin mga earlier pronouncements ni Ombudsman Boying Remulla talagang wala siyang sasantuhin. So babantayan natin yon at we are very optimistic na magtutuloy-tuloy itong kaso na to legally. Ngayon, ano yung implication? Assuming magkaroon ito ng probable cause after going through the process, ang sabi ni Ombudsman Remulla in one of his interviews, pag nakita niyang may probable cause, he will convey to the House of Representatives and the Senate na may probable cause itong kaso ni Sara Duterte. Therefore, this is an impeachable offense. So, yan yon. And at the same time, pwede rin niyang i-file sa Sandigan Bayan. Kasi hindi namang clear-cut yung immunity from prosecution ng isang sitting vice president. Kaya yan yung legal implications nun. Politically, ang makikita natin, itong 2026 kasi is a make or break year for both the Duterte camp and the anti-Duterte camp, which comprises the middle forces or yung pink forces and yung Marcos forces. Kaya ito na yan. Titignan natin kung sino yung mananaig dito sa war of attrition na mangyari sa 2026. Para by 2027, when the smoke clears, malalaman na natin kung sino ang malaki ang chance ang mamuno ng ating bansa for the next 6 years. Okay, since you mentioned that, ang pwedeng claim dito ng iba is, hindi, medyo pinapahina nyo lang ito si Sara Duterte kasi napakalakas dahil hindi nyo kakayanin sa election sa 2028. So you're throwing everything at her to make sure that she would be severely weakened by 2028. Ano pong tugon nyo doon? I would like to look at it this way. Itong mga ganitong mga pagkilos, ito ay mga paraan pangmulat ng mga kababayan natin. Hindi pinapahina per se. Kasi pag parang lumalabas
parang this is isang taktika na hindi tama. Hindi, ito pangmulat ito, 'di ba? Aside sa of course the legal and political implications niyan, kunyari eventually makonvict siya sa isang impeachment trial, perpetual disqualification 'yan. So, but in the process na minumulat natin yung taong bayan, ito yung mga facts na iniiwasan nila noon kaya sila malakas. Kasi marami pa ring nadi-deceive ng mga kababayan natin lalo na yung nasa base nila na ang tingin nila talagang maayos itong pamilya Duterte. Ito na nga, maliwanag na hindi. Mm. Yung yung chances ng magkaroon ng trial at makonvict yung Vice President, hindi ba mas malabo ngayon yan? Dahil hindi nga siya hindi nga tinuloy yung trial, di ba? Hinarang ng Senado or nag-delay tong sina Jesus Cordero na matindi, tapos pinigilan ng Korte Suprema. Kung hindi natuloy nun, what would make it happen this time? Ganito, unang-una, regardless of the circumstances, pagka nag-lapse na yung 1-year prohibition, meron at merong magpa-file. So, whether may chance o wala, mangyayari pa rin ito haharapin. Ngayon, ito naman ang advantage dito sa bagong Supreme Court ruling na sinasabi nila na ang impeachment process ay kailangan dumaan sa investigasyon ng Committee on Justice sa House of Representatives. Hindi daw pwede yung pina-fast track na yung pagka nakakuha na ng 1/3 ng membership ng House ay dire-diretso na itatransmit sa Senate. Kailangan daw mag-conduct ng hearing sa House. Mas maganda yon kasi magsisimula yung basically paglilitis kay Sara sa House of Representatives. Makikita na ng taong bayan, makakakuha na ng mga iba't ibang ebidensya, mga testigo, na hindi nai-interrupt ng mga maka-Duterte na senador, kagaya nila Marcoleta, nila Cayetano, o sino man. 'Di ba? Kasi yun, iaharas pa nila yung mga testigo, yung mga abogado. Pero dito, parang quadcom environment sa House. So they can have that for 2 months, no? 60 days na hearings at makikita ng taong bayan as early as that point kung meron talagang basihan. Then we will see kung ano mangyari from that point on. Sa analysis po ninyo, ano ba yung sa tingin nyo ayaw na ayaw ni Sara Duterte na lumabas tungkol sa kanya? Palagay ko yung bank accounts issue. Isang mabigat na na issue na talagang pinagtatakpan na nila noon pa, 'di ba? Kagaya nga nung isang hearing ng Quadcom na nandoon pa si Duterte noon na kino-corner siyang pumirma ng waiver. Ayaw niya talagang pumirma ng waiver hanggang sa gumawa na lang ng eksena para mabago yung subject. Inambang kayo ng mic, ito ba yan? Oo, yun yun. Okay. At nung time na yon, ando doon si Sara Duterte sa likod. Nakikita niya yung mga sinasabi ko. Pero hindi siya nagkomentaryo ni isa tungkol doon sa mga nilabas ko. Kasi alam niya totoo. Alam niya totoo yan. So, isa yan, di ba? Tapos, ito ngayong nangyari dito sa Quadcom, yung tungkol sa confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos, at iba-iba pang mga bogus na pangalan. Alam niyo, pagka nilagay yan sa isang impeachment process, kahit sa House of Representatives pa lang, yung audience mas lalawak, di ba? Mako-cover ng media ulit, mapapakita ulit yung mga issue na to at talagang walang kalusot-lusot. Lalabas doon yung paano nilus tayong 125 million pesos in just 11 days. May kita yung magkano yung 250,000 pesos na bayad sa safe house per day, di ba? Tapos itong yung mga ghost employees, ghost activities na ginamit para i-clear yung mga confidential funds. Mahirap ito mahirap ito depensahan. Hindi niya to na-depensahan nung Quadcom pa lang, lalo ngayon sa impeachment trial na. Okay, paano naman yung naratibo nila na sinasabi? Ito, 612 million lang yung pinag-uusapan.
Itong mga kongresista, bilyon-bilyon yung kinurakot pagdating sa flood control. Kumaga, nasan yung moral ascendancy ninyo? Alam ko twisted yung logic nun, pero how would you respond to that? Unang-una, yung mahigit 600 million pesos na nilustay plus 125 million nung latter part of 2022, hindi yun nilalang. Sa ordinaryong Pilipino, mabigat yon. Daang-daang milyon yon. Tapos, bukod pa riyan, kasi yung sa flood control naman kasi, malaking pera yung pinag-uusapan, pero yan yung allocations. Pero yung pinag-uusapan na komisyon na binigay kung kaninong senador o congressman, mga daan-daang milyon din, di ba? Narinig niyo yung mga sinabi ni Bernardo, magkano 20% of so much inaabot nila. Malaking pera pa rin yung 700 plus million. Tapos ito yan, makikita dito yung sa bank accounts yung in-expose ko. Tatlong tatlong bagay. Una, yung dividendo na natatanggap nung pamilya Duterte, lahat ng magkakapatid from Kitty, Baste, Pulong, Sara, Hanilet, even si Digong, meron silang mga tseke kada 6 na buwan. Ito ay galing sa isang drug lord na partner ni Michael Yang. So from 2011 to 2013, so that early, mayor si Sara Duterte noon, hindi niya mapapaliwanag yon kung bakit siya tumatanggap ng ganong cheque every Magkano 6 po months. ito? Magkano muli? Yung ang average sa kanilang magkakapatid, mga 10 million eh. Every 6 Ah, months. every 6 months. Each yon, each. Nakapangalan sa kanila yung cheque. Manager's check, di ba? So ang total nito, mga 40, sabihin mo ng 40 to 50 million every 6 months. So yan yung makikita doon. Problema yon kasi drug lord na partner ni Michael Yang, di ba? O doon sa war on drugs pinagmamalaki ninyo na nagalit kayo sa droga, yung pala kayo yung tumatanggap ng dividendo galing sa illegal drugs. O ngayon, pangalawang makikita nila doon is yung sa joint account ni Sara Duterte at ni Digong ay na-monitor na matatrack natin ang transactions na from 2014 to 2015, just before the 2016 elections, a series of withdrawals. Walang deposit withdrawal, puro withdrawal na mahigit 600 million pesos. So ibig sabihin nun, kung mahigit 600 million pesos ang winidraw mo sa account mo na wala kang pinasok na deposit, ibig sabihin nun at the very least 600 plus million yung nilalaman ng bank account mo. So problema yan. Kahit sabihin pa nilang mas maliit yan doon sa bilyon-bilyon, teka muna, daang-daang milyon pa rin yan. That was 10 years ago. Hindi pa sila presidente. Mayor pa lang. Di ba? Tapos, ang makikita natin dito, ibabangga natin doon sa salin niya. Hindi naman deklarado. Di ba? So, dami ng krimen na kagad na nagagawa doon. Then, third point na nais natin makita dito sa bank accounts issue ay yung iba pang mga pagkaperahan na pumasok as late as last year, no? Or this year, early this year, na ang nahagip nating impormasyon ay itong mag-asawang Sara Duterte at Mads Carpio ay merong winidraw na aabot sa 2 billion pesos, no? 2 billion pesos na manager's checks din. Yan yung nahagip natin na impormasyon. Tanong ako, paano niyo po nalaman lahat ito? Itong mga withdrawals ng transactions? Tayo naman po ay nagsasaliksik tayo. Kilala naman tayo ng mga kababayan natin. Medyo malawak yung ating network. So, nahagip natin yung mga ganyang klaseng impormasyon. Kaya, ito na lang, masusubukan nila kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Edi, dapat i-welcome nila itong mga ganitong investigasyon para maklear nila yung pangalan nila. At hindi lang yan. Nung ako ay inakusahan nung tatay nila na si Digong, na meron akong foreign bank accounts daw sa iba't ibang bansa. Talagang bukod sa pumirma ako ng waiver, dinala ko yung media mismo doon sa bangko na sinasabi ng meron. Nawala yata si Senator Trillanes. Hello? Siya ba nawala o ako, guys?
Teka, mukhang naghang si Senator. Ang tinutukoy niya, yung naalala nyo, yung sinabi ni Duterte before, meron daw secret bank accounts abroad itong si Sonny Trillanes. Tapos, ginawa niya, yun nga, nag-sign siya ng waiver and dinala niya yung media, kung hindi ako nagkakamali. Meron siya in-invite ng mga media practitioners para patunayan. Teka lang, nawala siya. Tayo natin siyang makabalik. Ayan. Dinala niya yung yung media sa, if I'm not mistaken, doon sa bangko na tinutukoy na Duterte sa Singapore. At doon napatunayan na wala. Nagsisinungaling si Rodrigo Duterte. Tapos ang binalik sa kanya yun, sinasabi niya, purposely, kung tama yung pagkakatanda ko, minaliraw niya yung mga numero doon sa supposed bank accounts. So in short, anong budol doon si Rodrigo Duterte? Imagine niyo, sa kaya nakakita ng ganung presidente. Teka lang, sabihin lang natin si Senator Sonny to log in muli. Wait lang. Ayan. Okay. Ito kasi iniisip ko rito, no? So may panibagong kaso laban dito kay Vice President Sara Duterte. I agree. Kasi hindi naman talaga yan sinasagot yan eh. Yung issue ng confidential funds. At pag sinabi natin na hindi, 612 million lang naman yan, maliit na bagay. Hindi po maliit na bagay yun, no? Na-imagine nyo ba kung gaano kalaki yung halaga na yun? Anyway, nakabalik na po si... Teka. Ayan, yan. Senator. Okay, nawala kayo. Ayan. Okay. Can you hear me? Yes, yes. Ayan. O sige, you were saying, no, ang huli kong tanong sa inyo basically, paano nyo nalaman lahat ito, no? And then you were mentioning na you have a network of sources, okay? Tapos hindi, naalala ko na yung pinakahuli. Nung kayo inakusahan ni Rodrigo Duterte na meron secret bank accounts, you signed a waiver. Please continue. Hindi lang ako pumirma ng waiver, kundi sinama ko pa yung media doon mismo sa bangko sa Singapore na kung saan sinabi ni Duterte na meron akong bank account. Tapos yung bank manager mismo nagsabi na wala akong bank account. Ngayon nung nahuli na si Digong, umamin siya publicly sa sa isang interview na inimbento lang niya yung akusasyon niya sa akin. Dapat ganon, di ba? Minaliraw niya ibang numero. Oo. Kumbaga, you should go out of your way to to prove your innocence. Hindi pwedeng sasabihin niya minali lang niya ibang numero tinanong namin yung bank manager may ganito bang pangalan diyan? Trillanes, Antonio, iba't iba kahit na wala sinabi niya until kaya nga sumuko na sila doon. I mean, ganun dapat pagka ikaw inaakusahan ka ng hindi totoo, you will have to go out of your way to prove your innocence. Dito dapat i-welcome niya ito. Sige, di ba? Pagka nagkamali ako, di ako yung mapapahiya sa publiko. Yeah, sasabog sa mukha ninyo yan. May naalala pa ako isa kung kailan napahiya si Duterte nung sinubukan niyang bawiin yung inyong amnesty. Yun, di ba? Napahiya rin siya doon. Oo. Sabi nila, hindi raw ako nag-apply, di ba? Pakita ko ng dami. Yung media ang nang tumulong sa akin, naglabas ng mga footages mismo ng aking application. Alam mo, ilang beses na nahuli itong pamilya nito, paulit-ulit na nagsisinungaling. Ako naman, awa ng Diyos, hindi pa naman tayo sumasabit ng ganon. And yet, every time, itong mga Duterte, they will automatically, syempre, they will say na nag-iimbento ko. Tapos palagi nilang palulusitin si Duterte. Kahit time and again, kahit sila pinaglololoko, di ba? Kaya yun nga, hindi na tayo may problema niyan. Balikan ko lang po yung binabanggit nyo. Alam po, napag-usapan na po natin ito before. Yung sinasabi nyo dividendo every 6 months na natatanggap ng mga Duterte. Again, how were you able to establish that the money came from a drug lord? Ito ay sinabi ni Arturo Las Cañas. Nung una, nakikita ko lang pangalan. No? Pangalan lang, Sammy. Uy, paano to? Bakit merong galing, may disiplina ng pag-i-issue ng cheque every 6 months Bakit? Anong reason? Ano bang patago na pera dito? Ano bang partnership nila? Until si Las Cañas, dun sa kanyang affidavit, lumabas yon na ito palang si Sammy Uy at si Michael Yang, sila yung mga partners nung nag-establish ng drug cartel doon sa Davao City. Sila yung partner ni Duterte. Sila yung pinoproteksyonan. Kaya yan ngayon.
Tapos ito, eventually, nag-attempt silang maggawa ng mga front businesses para pakitang legit yung ano nila, pero hindi naman nag-pick up. Yung nagsara din yung kanilang Honda dealership kasi nga hindi naman nag-click, no? Tapos itong Sammy Uy na ito rin yung number one na contributor sa kampanya, no, doon sa SOSE ni Duterte. Kaya makita mo talagang finance siya ng drug money. Yung sinasabi ni Duterte noon na narco-politics, siya yun. Mm. Okay, puntahan natin itong isa. May bagong accuser itong si Sara Duterte. Ang pangalan si Ramil Madriaga. Ano pong tingin niya rito sa kanyang binabatong akusasyon laban sa Vice Presidente? Yung kesyo yung kanyang pagtakbo sa noong 2022, di ba yung pondo questionable galing daw sa Pogo, etc. etc. Aminin ko, Christian, na iniimbestigahan ko na rin ito. Mga ilang a few months back it was brought to our attention para tignan. So iniimbestigahan na natin yung itong si Mr. Madriaga. Ngayon, itong mga allegations niya very very explosive. Kung totoo, kasi talagang siya yung bagman, siya yung taga-pick up ng pera tapos taga-deliver kung saan-saan. Among other allegations doon. Ang ginagawa natin ngayon is bina-validate natin yung pwede nating ma-validate para ma-check yung general truthfulness ng kanyang allegations. Kung malagay siya sa isang sitwasyon na let's say talagang nagtrabaho siya sa OVP or may pinagsamahan sila ng nila BP Sara, that will that will put him in a position to do what he was alleging na ginagawa niya. Okay, kaya yun yung ini-establish natin. Pero sabi ko nga, we will be very deliberate dito. Ayaw natin na sasakyan agad yung mga ganito, but eventually if proven true, mabigat itong allegations na to. So far, meron ba siyang akusasyon na medyo na-validate na ng grupo ninyo? Yung mga basic information about yung kung may pinagsamahan sila ni Sara Duterte at yung may mga sinasabi siyang organizations nila about Inday Sara, ganyan. Yan naman easily verifiable sa mga SEC documents. Tapos pero marami pa siyang sinasabi na ito lang ay mako-corroborate doon sa cellphone niya. Sinasabi niya na nandoon yung mga videos, mga photos. Di abangan natin yon para pagka lumabas yan at talagang buong-buo, may tulog si Sara dito. Kasi pwede maidagdag yan doon sa mga kaso laban sa kanya. Kasama na yung sa impeachment case. Kasi ito, yung kaso niya ngayon, maliwanag na ito ay na-file ni Harry Roque. So talagang magkakakilala sila. Sabihin na natin, ito ay, let's assume, nag-away-away sa pagkaperahan. Di ba? Hindi naman ito parang some random Juan de la Cruz na lang, who is making assertions. So doon tayo sa betting process at this point. So ang attitude nyo, hindi siya dapat sakyan agad, pero hindi naman siya dapat i-dismiss right away. Ano yan, Christian? Yun, yung basically ang attitude dito is hindi naman siya dapat sakyan agad, pero hindi naman siya dapat i-dismiss right away. Yeah, as it should be. Kasi di ba? Ayaw mo naman Wala yata muli si Senator Sunny. Yan. Yan. Bumalik na kayo. Go ahead, sir. So yun, ganun na lang. Let's approach this information cautiously. Pero ultimately, by early next year, edi mababalidate or may invalidate yung mga information na sinabi niya. Okay. Ito po huling punta. Gusto ko pong kumustahin sa inyo si Senator Bato de la Rosa. Balita ninyo, nasan po ba itong si Bato? Ang impormasyon natin ay nasa Davao siya. Yun yung niya eh. Hanggang ngayon? Oo. Yun yung kanyang place of refuge.
So, ito na ngayon ang dilema niya, eh. Ang dilema ni Bato is, meron bang warrant o wala? Kung merong warrant, eh, di magtatago siya, 'di ba? Kung walang warrant, eh, puwede siya ma-expel sa Senado. Kasi kung walang warrant, eh, bakit ka mga contact niya sa PNP kung may warrant ba o wala, 'di ba? Kung wala, eh, di sabihin nag-a-absent siya na, walang warrant. So, 'yan. Sa sa pagtingin niyo po ba, meron ba dapat ikatakot si Bato de la Rosa dito sa ICC warrant di umano? Supposed to be nga wala, eh. Kasi Eh, ba't kung siya natatakot talagang kung wala naman pala? yun na nga, eh, kasi lumalabas na talagang takot, 'di ba? Na kailangan kaya lang pala matatapang itong mga 'to dahil nasa poder sila na kaya nilang napapalibutan sila ng mga nauutusan nilang pumatay ng mga tao. Pero pagka wala ng gano'n, eh, yun lumalabas yung tunay na pagkatao. Kasi hindi naman niya sasabihin na, unjustly accused siya or, persecuted siya kasi saksing buhay tayong lahat. Nakita natin yung mga ginawa nung panahon niya. Tapos siya mismo yung author nung Oplan Double Barrel, eh. Hmm. Black and white yun. Nakalagay doon, reference verbal directive of, Duterte, 'di ba? To neutralize yung mga drug addicts. Maliwanag yung ebidensya. Oo. Pag ganyan kasi sir, ang iniisip ko, kung ako si Bato, parang ano kayang tumatakbo sa isip ko? Eh, kung wala man palang warrant, pero baka meron, parang messed up yung isip ko, hindi ba? Hanggang kailan ako magtatago? Parang nakakabaliw ba? Pagtapak ko ba lang paglabas ng bahay, meron man dadampot sa akin? Or baka naman walang warrant. Di ba yung the uncertainty might Mm. drive him uh, somewhere he doesn't Oo. want to be. Yes, and ito 'yan, tumatakbo yung metro niya sa Senado, kasi talagang pa-file namin ito ng ethics case na pagka hindi siya nagpapapasok, puwede siyang i-expel. Sabihin na nating initially suspend, pero how long can he keep this up? By next year, gano'n, 'di ba? Pero by 2028, by 2027, maliwanag na ito na talagang isinantabi niya yung mandatong ibinigay sa kanya ng taong bayan. There is no excuse anymore. He should be expelled. So, by 2028, 13 na kandidato na ang kukuhanin. Top 13 na sa Senado para yung remainder of the second term niya ay iba na ang representative. Yung magpapapasok naman. Kasi sinayang niya yung mandatong binigay sa kanya ng taong bayan. Pag ganyan po ba, anong posisyon yun? Dapat ba tumatanggap ng sweldo yan, miski absent? Siguro for a limited period of time, pwede. Pero eventually, ito kasi hindi lang siya nag-a-absent. Kung hindi siya talaga nagpe-perform. 'Di ba? Walang bills and resolutions na pinapasa, 'di ba? Wala eh. Ni Oy. Kaya ano 'yan, para saan yung budget na binibigay ng Senado para sa kanyang opisina. Kasi yung mga staff niya pwedeng i-absorb na 'yan ng Senate Secretariat. Mm. Oh. Pero yung MOOE niya, eh hindi na dapat ito ni-release kasi wala naman siyang output. Mm. Iba na din ko parang inihambing ito rin sa situation before ni then Senator Leila de Lima. Saka naman, sobrang labo naman. That was night and day. Di ba? Si Leila de Lima, inimbentohan ng kaso ni Rodrigo Duterte, dinetain, tapos eventually, basura yung lahat ng kaso kaya dismissed. Pero diba I remember, kung hindi ako nagkakamali, nung nakapiit yan, siya mismo na nagpupumilit, payagan nyo ako miski naka-Zoom, naka-online, I would participate. Eh medyo hindi And natin nakikita kay Bato ito, no? I don't know. And similarly situated kami, Christian, kung maalala nyo, ganon din yung situation ko, naka-detain din. Yeah. Pero parehas kami ni Senator Laila, kahit naka-detain kami, nagpapasa kami ng bills and resolutions. In my case, nag-conduct pa ako ng committee hearing sa loob ng piitan, di ba? So, magpe-perform ka, nakakagawa ka ng si Senator Laila nakakapag-issue siya ng statements para kung ano man yung mga posisyon niya sa mga bagay-bagay. Etong kay Bato, parang ito yung kay Senator Ping Lacson. Nung nakasuhan siya ng double murder, nagtago rin siya. Ang pananaw ni Senator Lacson noon, he was unjustly accused dito sa crime na to, kaya hindi niya hinarap. Pero ang nangyari noon,
After 9 months na nag-absent siya, naging fugitive siya, pinadlock yung kanya opisina. At yun ang nangyari doon. Kasi hindi na ma-justify ng Senado bakit nagre-release pa ng pondo sa opisina niya. So meron palang precedent na pwedeng pagbasihan in the case of Senator Bato de la Rosa. So reasonably 9 months. 9 months noon, pero ito kasi until siguro yung pagka nag-adjourn sine die na to, dito sa June, edi makikita natin. Ano po yung nyo, unsolicited advice dito kay Bato de la Rosa dito sa kanyang sitwasyon ngayon? Ang advice ko sa kanya, para makatulog na lang siya na mahimbing, i-ano niya na, harapin niya na ito, magpunta na siya, mag-volunteer na siyang magpa-deport sa The Hague, i-surrender siya doon para masamahan niya si Digong, di ba? At mapahay moral niya doon, mabantayan niya. Kumbaga, pakita niya yung kanyang loyalty kasi sinasabi niya naman niya na everything that he is and whatever he has, galing yon lahat kay Digong. Di ibigay niya, di ba? Ibigay niya yung, pakita niya yung loyalty niya. I-reciprocate niya yung mga grasyang natanggap niya na yun. At mas madali pang makatulog. I tell you, mas mahirap makatulog ng isang fugitive. Okay, to lastly, sa pagbasa ninyo, sino pa yung mga ilang sa tingin niya yung ipa-aaresto ng ICC? Kaugnay dito sa drug war. Ang sabi nga natin, we can only estimate, Pero I can be sure na si Bongo, isa dyan, si Albayalde, most likely. Tapos may iba pang generals na magkakaparehas kasi yung ebidensya eh. Pagka sinabi nila parehas ebidensya, di sige, sama-sama na kayo. So, baka at most siguro apat, pero most likely 2, parang gano'n eh. Depende, everyday kasi marami silang nakakalap na ebidensya eh. Pero, yun ang dito kay Bongo, why Bongo? Si Bongo kasi, siya yung kumbaga fund master eh. Tapos meron din siyang sa ngayon yung Special Operations Branch nung War on Drugs sa kanya. May mga special target sila, yung mga karibal ni Michael Yang, na mga miyembro ng ibang triad, yan yung mga tinutumba nila. Kasi yun yung karibal nung domestic supply nila eh. Tapos meron din yung mga ninja cops na sa ibang kartel nagtatrabaho. So ganon ang nila. Kunyari kagaya nila Espinosa, yan. Tapos yung iba pa, yung Udikta, yan yung mga ibang distribution network yun eh. Sa branch ni Bongo ginagawa yon. Yung kay Bato kasi na branch, ito yung PNP-wide operations. So itong kay Bongo yung special operations. Yan yung nakita ng mga investigador na ICC. Okay. O sige, antabayanan po natin kung talagang may lalabas na arrest warrants dito rin kina Senator Bongo at iba pang mga former PNP generals. In the meantime, maraming salamat po, former Senator Sonny Trillanes, for joining us tonight dito po sa Facts First. Maraming salamat, Christian. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss.